Reyes. Shorty's love is like a pyramid. Set together to the very end. Most Wanted, number 2. Asian young superstar, Charisse. Ang kaso, kinakabahan umano ang Pinay singer sa ibang up-and-coming artist, Charisse's explosive revelations. Fresh from a successful concert tour all over Asia, nagpapahinga ngayon si Charisse kasama ang kanyang pamilya sa kanilang Tagaytay residence. Pero ang quick break na ito ay isang paghahanda sa mga exciting developments sa kanyang career. Una, ang pagbabalik ni Charisse bilang Sunshine Corazon sa top-rating American series na Glee. Ikalawa, ang pagsisimula niya sa kanyang inaabangang second international album. Ikatlo, ang paggawad sa kanya ng sikat na teen magazine sa US na J14 ng Teen Icon Award. Dito, natalo niya ang iba pang foreign artist bilang Icon of Tomorrow. At ika-apat, ang pagsali ni Charisse sa all-star performers ng Christmas in Rockefeller Center Special sa New York, kung saan makakasama niya sina Josh Groban at Mariah Carey. Pero sa kabila nito, most wanted din si Charisse sa mga maiinit na intriga, kasabay ng announcement ng kanyang mentor na si David Foster na mga planong mag-discover pa ng ibang breakthrough artist. Si Charisse, nai-insecure ba? At kinakabahan na nga ba? Ngayong hapon, walang taka sa mga kontrobersiya. Walang takot na haharap sa mga intriga. The most wanted revelation. Straight from the heart of Charisse. Exclusive. Live. Mga kaibigan, the one and only Charisse Pempenco. Welcome Thank back you po. to the Philippines. Thank you po. Alam ko mamaya babalik ka. You're gonna go back to the States, is Yes that po. correct? Opo. Bakit sandali ka lang nandito sa Pilipinas? Actually po, 1 week na po ako dito. So for me po, mahaba na po talaga. Kasi po minsan po pag bumabalik po ako dito, like 2 days lang po, 3 days. So 1 week vacation po for me. Alam mo, Charisse, nung nalaman ko that I will be interviewing you, natuwa ako kasi di ba si Ellen, Oprah, tapos feeling good naman ako na ang susunod. Diba? Thank you po. Alam mo, Charisse, when I look at your life has been completely amazing. Ano ang pakiramdam ng isang Charisse Pempenco? Feeling ko po, nananaginip pa rin po ako. Kasi Hanggang po, ngayon? Yung dream ko po talaga, maging isang sikat na singer po dito po sa Philippines. But I never thought na talagang magiging ganito po. Kumbaga, sobra-sobra pa po sa hiniling ko po. How different is Charisse now compared sa unang Charisse na nakilala natin dati? After all the success? I think po, wala naman pong nagbago sa like sa bonding ng family or sa attitude or sa lahat po. Ang nagbago po talaga yung pangarap ko po para sa buhay po namin ng family ko po. Like, when it comes to sa mga pangangailangan po namin, yun po talaga yung nabago sa amin. And especially po yung mga dreams ko po para po sa career ko, yun po talaga yung nagbago and yung mga tao sa paligid ko po. Life has given you more than what you've expected, di ba? And Charisse, in the past year or so, ang dami mo nakilala, ang dami mo rin nakasama ng mga iba't ibang Hollywood celebrities katulad nila Tom Hanks, Justin Bieber, Oprah Winfrey. Para sa'yo, ano ba yung pinakamagandang Hollywood moment mo? Lahat po. Lahat po. Pero I think yung cutest na nangyari po talaga, cute, ay yung kumanta po ako with Neo. Ano nangyari? Kasi po nasa backstage po kami noon. Then nandun po siya. And so sobrang hiya ko, hindi ko siya masyadong like nababate, ganun, nakatingin ako sa kanya kasi sobrang fan po ako ni Neo. Then lumapit po siya sa akin and parang siya yung nagsabi na like gusto niya mag-work kami together. And I mean for a new artist, syempre po sobrang na-overwhelm ako tsaka fan po niya ako. Speaking of cute, di ba? Sabing cute situation, may lumiligaw na ba sa'yo? Kasi 18 years old ka na. Meron ba? Hindi. Hollywood actor ba? Hindi po. Singer? Meron ba? Singer siya!
Neo? Hindi po. Sino? Kuya ko na yun. Naku, singer siya. David Archuleta? Hindi. Hindi po, wala Justin, po. Hindi. Justin Timberlake or si Justin Bieber? Wala po dun eh. Wala. O sino? Sabihin mo na. Hindi po. I mean, kung meron man po, I mean, hindi ko naman po, syempre, sasabihin pa. At saka hindi naman po ako ready. So, parang hayaan ko lang sila. Ay, nagagaling si No. Boy. Sabi niya, wag mo na, inaanak ko yan. Okay. Ngayon, pagbalik mo naman sa States, you'll be very busy again, di ba? You're gonna be working on your album, your second album, Yes at po. makakasama mo pa si Mariah Carey sa New York sa isang Christmas special. Tell us about that. Actually po kasi 2 days ago ko na po nalaman yung lineup. And right now po, pinaghahandaan po namin yung song na kakantahin ko po para sa November 30. And kasi medyo mabibigat yung mga kasama, so kailangan talagang mabigat na song din po yung kantahin. So, namimili pa rin po kami ni Sir David ng song para po doon. So, And of course, pagbalik mo ngayon sa States, magte-taping ka ulit ng Glee. Glee. Yes po. Alam mo, excited kami lahat. I remember the first time I watched Charisse, naiyak talaga ako sa tuwa. And one of my best scenes that you did there was your bathroom scene with Lea Michele, yung telephone. Opo. Pwede ka mag-sample ng konti? Kasi, Oh. Sinong nasa puso nyo? Mali, sunshine. Okay. Okay, here we go. One, two. Hello, hello, baby, look what I can hear a thing. I've got no service in the club, you say. What did you say? How you breaking up on me? Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Stop calling, I don't wanna talk anymore. I left my head and my heart on the dance floor. Stop calling, I don't wanna talk anymore. I left my head and my heart on the dance floor. Galing! Ang galing mo talaga, Charisse. Yan! Now, you just came back from a series of successful concerts with David Foster. At nung dumating siya dito sa Pilipinas, sinabi niya na humahanap din siya ng mga ibang Pinoy artist. Ito ang tanong, na-insecure ka daw. Sa totoo lang po, ako pa talaga yung nagpupush sa kanya na maghanap ng next artist from here. Talaga? Yes po. Actually po, pagka wala kami ginagawa, pinapapanood ko po sa kanya yung mga YouTube videos ng mga iba't ibang singers po dito, like si Ate Sarah, lahat po ng singers dito. Because, Anong reaction ni David Foster? yun nga, lagi ko po sinasabi sa kanya na parang hindi lang ako. Marami pang iba. Para kasi parang nafe-feel ko na amazed na siya sa akin. Kaya parang, grabe, I mean, kung talagang maririnig nyo lang isa-isa, pakantahin nyo isa-isa yung lahat ng biggest artists dito sa Philippines, mas ma-amaze siya. Kasi talagang itong Philippines, madami talagang talented. So, I told him na talagang, syempre, I mean, gusto ko pong mag-open pa ng pinto para sa iba't ibang talented singers dito sa Philippines, not only me. Gusto ko rin pong i-share sa lahat na, although, of course, mahirap abutin, gusto ko po rin ma-experience din nila kung ano po yung na-experience ko po ngayon. And that's nice to be able to extend your blessings as well to other people. And isa rin sa mga pangarap ni David Foster para sa'yo is to win a Grammy. He said you're a shoe-in for a Grammy. Did he tell you that? Nag-react sila kaagad. What did he tell Lagi you? po niya sinasabi sa akin na sure daw pong mananalo ako ng Grammy. Like kung hindi man daw po, like next year, basta sure daw po mananalo ako. And naniniwala po ako sa kanya, but still nagpa-pray po ako. Wow, wouldn't that be one of the best Christmas wishes? Because malapit na ang Pasko. Thank you na talaga yung best po. Anong plano mo sa Christmas? Dito po, sa Philippines. Sa Philippines. Opo. All right, Charisse, we're very happy with everything that's happening to your life. And I'd also like to call in a special person sa buhay mo na palagi mo rin kasama, si Mommy Raquel na nandito ngayon. At meron din siyang Hello, Mommy. Hello. Welcome to the buzz. Charisse, si Mommy, meron din siyang special regalo para sa'yo, straight from her heart. It's one of the gifts that you've always wanted. Growing up as a child, Mommy, paki-explain nga. Kasi nung araw, nagdi-dream siya na magkaroon ng isang parang malaking bahay na laruan, Barbie house.
eh hindi ko maibigay kasi wala pa akong pambili. Siyempre, pag nananalo siya sa mga amateur contest, siyempre, ilalaan ko na lang yun sa pambayad ko sa apartment, pagkain namin. Siguro, ito yung time na ibibigay ko sa kanya. Although nabili niya na yung dream house niya na sinasabi, pero ito yung ibibigay ko na hinahanap-hanap niya pa rin nung bata siya. Na ngayon pala may Charisse, the dollhouse is right behind you. Yeah! What can you say? Finally, kasi hindi ka pa nakakabili ng dollhouse, di ba? Di po. I mean, you've made so much in the past years and you still didn't buy that dollhouse. It's here now. Ano gusto mo sabihin? Thank you. Thank you po. Kasi, bukod po sa dollhouse ng bata po ako, sabi ko kay, tinanong niya ako, ano daw po yung mabibigay ko sa kanya paglaki ko. Sabi ko po, bahay. And nabigay ko po sa kanya na I'm very happy na. Ngayon naman, siya naman nagbigay sa akin, dollhouse. Mommy So, Raquel, thank you. Mommy Raquel, you must be so proud of your daughter. Puso sa puso, ano po yung gusto niyo sabihin sa anak niyo? Siyempre, proud ako sa'yo bilang isang mami mo. Siguro yung nararamdaman ng iba, na sana ako mami mo kasi proud sila. Mas lalo pa yung nararamdaman ko kasi naging anak kita. Siguro ngayon ko lang sasabihin sa ito na salamat. Charisse, to hear that from a mom is very touching and heartwarming.